Magandang gabi po. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Nestor Rivera and Family, Bruza Family, Makatangay Family, Rodel Couture Shop, Davao City, Ignacio C. Supan Family, Michael C. Yap Family, Irene S. Supan, Ronald Estrella and Family, LJ Pares Mami, Mayres Miranda, Cherry Chanco, Antonio Castañeda, Dr. Rita Grace Avero, Narding and Cora Lalim, Rivero Family, Charlon and Hazel Tejada and Family, Melinda Adante Santos and Family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Jose Reynerio Sevilla. Para sa tanging kahilingan ni na Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera and Joylyn Copines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Mayries Miranda. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Pecjo, Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Rito Refiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Denita Sihuko, Victor Pali Gaza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castañeda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo Abeleda, Nicholson Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sihuko Sr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Bella Querol, Leana Lumberio, Elpidio B. Molina, Lolita Hernandez, E.J. Eugenio Galvez, Armando M. Sihuko.
Maria, Ina ng Diyos. Magsitayo tayo para sa pagsisimula ng pagdiriwang. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Maligayang Pasko sa inyong minamahal na mga kapatid.
Maligayang Pasko sa bawat isa sa inyo ngayon. Patiin po natin ang ating katabi ng isang maligayang Pasko. At papurihan natin ang Panginoon sa dakilang pistahan na ito ng Maria at Ina ng Diyos. Minamahal na mga kapatid, inumpisahan natin ang taon ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon na matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Sa misa nito, ating alalahanin ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ng Diyos. Ang mga ama, ang mga ina, ang mga anak, ang mga kapatid. Alalahanin natin ang mga naririto at wala dito, ang mga nasa ibang bansa, ang nagtatrabaho, ang mga kapatid natin na naghihirap, ang mga walang matirhan, walang makain, ang mga nasa lansangan. Alalahanin natin ang lahat ng ating mga kapatid na may mga problema, ang lahat na may mga suliranin at mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon. Hilingin natin sa Diyos ang kapayapaan sa buong mundo at lalapigin dito sa ating bansang Pilipinas. Hilingin natin ang biyaya ng Banal na Espiritu na sumaatin upang siya maging liwanag sa ating buhay. At upang tayo ay maging marapang tumanaw sa banal na pagdiriwang, atin ngayong magsisihan ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin ngayong aminin ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo ang kapatid na napakakaligtas sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking mga pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa pangalan ni Maria sa lahat ng mga pinagkukulang at sa inyo mga kapatid na aking sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami ay mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat natuloy kang humatol sa manla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain o mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong tumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae, at nabuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Noong dati mga propeta, ngayon naman anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa pinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalanan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinagpili. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo. Father Gio, Father Joshua, minamahal na mga kapatid, muli isang maligayang Pasko at maligong bagong taon para sa inyo. Sa araw nito ay nagtitipon tayo sa mismong hangganan ng lumang taon at ng bagong taon. Inaanyayahan tayo ng ating simbahan na ating ituon, ating mga pansin sa ating mahal na Birheng Maria, ang banal na ina ng Diyos. Sa pasalubong natin sa bagong taon, tinitingnan natin ang ating mahal na Birhen bilang babaeng pinakapala na nagdala sa atin ng prinsipe ng kapayapaan at naging daan upang ang pagpapala ng Diyos ay maging malapit, totoo, at nahahawakan natin. Alam natin ang napakalaking papel na ginampanan ng ating mahal na Birheng Maria na sa kanyang pag-oo sa balita ng anghel, ang Diyos ay naging tao. Ang unang punto at yung punto sa ating ibigang pasin sa gabi ito. Ang unang punto ay mula sa unang pagbasa sa bilang sa Numbers. Ang pagpapala ng mukha ng Diyos na nagliliwanag sa atin. Sa unang pagbasa, itinuro ng Panginoon kay Moises kung paano napaspasan ang kanyang bayan. At ito ang kanyang sinasabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Hindi lamang ito sa magandang panalangin, ito ay isang pangako ko ito. At si Maria, bilang ina ng Diyos, ang kauna-unahang tumingin sa mukha ng Diyos sa natatawang tao, anak niya, sa kanyang sinapupunan, na kanyang hinalong sa kanyang mga bisig, ang Diyos na nagpapala sa tao, naging buhay, naging totoo. Kaya napakadakila ng ating pagdiriwang nito ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Hindi lamang ina ng tao si Jesus, kundi ina ng Diyos na totoo kay Jesucristo. Sapagkat hindi natin mahahati ang pagkatao at pagiging Diyos ni Jesus. Siya ay 100%
na Diyos. Habang sinisimulan natin ang bagong taon, hindi ko ba ito din yung ating hinahangad na maramdaman natin ang Diyos na hindi malayo sa atin, kundi mapanaagan natin ang kanyang mukha na nagniningning sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga pasanin, sa lahat ng ating pangarap, sa bawat araw ng bagong taon. Isang personal na tanong sa bawat isa sa atin. Sa bagong taon na ito, saan bahagi na iyong buhay ang ninanais mo na maranasan ang liwanag at pagpapala ng mukha ng Diyos? Sa pangalawang punto, bigyan natin pansin si Maria, ina ng ating kalayaan at pahinging mga anak ng Diyos. Sinasabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae upang tayo ay maging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi na alipin, kundi mga anak, hindi natakot sa ating buhay dahil sa tayo ay inaakala natin mababa ang ating uri, kundi tayo pala ay tagapagmana ng lahat ng biyaya na inilaan ng Diyos sa atin. Si Maria, ang babae na mapagpakumbaba na nagbigay ng kanyang oo sa Diyos. Kabalitaran ng unang babae na si Eva na nagsabi ng hindi sa Diyos. Hindi siya sumunod. Hindi niya tinandan ang iniutos ng Panginoon. Binuksan ni Maria ang pintuan upang tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil kay Jesus na niluluwag ni Maria, maaari na natin tawagin ang Diyos bilang Ama. Habang sinisimulan natin ang bagong taon, ito ang paalala sa atin. Tayo ay may dignidad bilang mga anak ng Diyos. Mahalaga ang ating pagkatao dahil ninais ng Diyos at Kanyang ginawa na maging tao katulad natin. May kinabukasan tayo bilang mga anak ng Diyos. Kahit ano na ang nangyari sa ating buhay, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makabalik sa Kanya. Kahit ano ang ating pinagdaanan, ito ay nakalipas na. Bagong taon, bagong oportunidad, bagong buhay. Naalala ko tuloy yung mga kwento doon sa YouTube na mga short videos na halos pare-pareho naman yung kanilang tema. May isang tao na naalipusta, pinagkikikaan ng hindi maganda at minamata, parang tulubi, hanggang sa may isang tao na magpapakilala sa kanya na siya pala ang nawawalang tagapagmana na isang pinakamayaman na tao. At doon yung mga umaalipusta sa kanya ay luluhod upang humingi ng tao. Alam niyo, parang ganun tayo. Tayo sa ating katayuan, inaakala natin tayo ay mga walang kwenta.
hampas lupa na tinatawag dahil makasalanan, paulit-ulit. Pero mayroong isang tao, si Jesus, ang nagsasabi sa atin, hindi, napakalaki na iyong dignidad, napakataas na iyong uri, sapagkat nilalang ka na kawangis ng Diyos, anak ka ng Diyos. At yun ang nabibigay sa atin ng bagong pag-asa, ng bagong simula, ng bagong oportunidad upang magbago ng buhay. Hindi na isang hampas lupa, kundi isang tao na biniyayaan ng pakapala biyaya ng Diyos na tagapagligtas. Sa taong ito na darating, saan kaya natin masasabi ang ating oo sa Diyos? Isang desisyon, isang hakbang, isang pagbabago, tanda ng ating pakitiwala sa Kanya bilang anak ng Diyos. Ating tanong sa ating sarili, nararamdaman ko ba ano ang ibig sabihin na tinatawag ako ng anak ng Diyos? Yung pangalawang punto, pagninilay natin sa misteryo sa pangalan ni Jesus. Sa Ebanghelyo, nakita natin si Maria na iniingatan at pinagdinilayan ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya agad naunawaan ang lahat ng ito, pero hindi niya ito binabaliwala. Pagkos, pinagdinilayan niya sa katahimikan at sa kanyang pananampalataya. Ipinagdiriwang natin ang pagbibigay ng pangalan kay Jesus. Ang pangalan na ang kahulugan ay ang Diyos ay nagliligtas. Ang pangalan ni Jesus ang ating pag-asa, ang ating panimula, ang ating lakas sa bawat bagong simula. Ang Diyos ay nagliligtas. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Ang isa sa una sa ating mga Kristiyano Katoliko ay kung kayo ay iniligtas ng Diyos, kung si Jesus man ang nagligtas sa iyo, bakit kaya kayo parang palaging malungkot? Bakit pa palaging ang pakiramdam ninyo kayo ay nawawala? Hindi ba tayo ay iniligtas ng Panginoon? Minamahal mga kapatid, siguro sa bagong taon nito, naiiyakan natin ang lahat na tumingin sa lahat ng mga biyaya at magpapala ng Diyos na ating tagapagligtas. Dahil tayo maaari nakatuon ng sobra-sobra sa lahat ng ating suliranin, sa lahat ng mga mabibigat na pasaanin sa ating buhay, sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng giyera, sa lahat ng mga bagay na nagpapawala sa atin ng lakas. Nakakalimutan natin, tayo ay iniligtas at iniligtas ng ating Diyos. Maganda siguro sa bagong taon, ang ating pagtuunan ay ang lahat ng biyaya na nagpapalakas sa atin. Biyayang maliliit o malalaki na siya nagsasabi sa atin, may justisya ang Diyos. Mayroong pagmamahal ang Diyos sa atin. May paglihap sa atin ang Diyos. Makita natin ito sa ating buhay at ating panaguin ang lahat ng ito. Kaya siguro yun yung personal na tanong sa atin.
Ano-ano ang mga biyayang pagpapala ng Diyos na aking tinamo na masasabi ko, tunay na mahal ako ng Diyos, iniligtas ako ng Panginoon. Minamahal na mga kapatid, habang tinatahak natin ang bagong taon, alalahanin natin, tanging ang presensya ng Diyos ang nagpapabanal at nagbibigay biyaya sa bawat araw ng ating buhay. Kaya, katulad ni Maria, tularan natin siya na dala-dala niya palagi si Jesus sa kanyang buhay. Bawat araw ng taong 2026 nawa ay maging puno ng ligaya at pagpapala dahil inibigyan natin, pinapasok natin ang presensya ng Diyos tulad ni Maria. Minamahal na mga kapatid, maligayang Pasko, maligong bagong taon sa inyong lahat. Magsitayo tayo. Minamahal na mga kapatid, ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sabi po, sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan. Sa lahat, Lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin. lahat. Tayo ay magsusunod sa mga susunod na yan. Nagkakawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Kamalayang Pilipinas. Ayo kasi kayo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nanawag sa naroon ng mga iwa, na may pitong araw na buhay naman, umakyat sa langit, nalulungkot sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumalang ang parihito ang buko sa nabubuhay ng mga kaya. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, Sa kasamaan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hinilang ng Diyos Ama, ang mahal na Birheng Maria, inagdaluyan ng kanyang biyaya upang maging lubos ang ganap ang kanyang pakikiniig at pagtubos sa sangkatauhan. Tayo, idalangin nating pagtulungan ng Panginoon sa ating pagsisikap tularan ang dalisay na katapatan at pagkamasunurin ng Ina ng Diyos. Manalangin tayo, Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, patatagin at payabunin mo kami iyong simbahan tungo sa kababaang loob, pagkamasunuri at katapatan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria,
Amang mapagmahal, gawin mong marapat na tagapagdala ng Diyos ang lahat ng lingkod bayan sa kanilang pag-aaling ng sarili sa iyo at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao habang aming sinisimulan ang panibagong taon. Tulungan mo kami maging tapat sa aming pagkakakilanlan bilang mga ampun mo sa kabila ng paghihirap at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong piling ng aming mga yumao sa pamamagitan ni Maria, ang ating mapagmahal na ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating pananamit. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng dalangin ng Birheng Maria, dinggin mo kami. Mapagmahal namin Diyos, ipuin mo ang aming puso't diwa, ang aming buong pagkatao, upang ang lahat ng aming mga desisyon at gawain sa panibagong taong ito ay maging pagtutulan kay Maria, ang ina ng Diyos, at aming ipina, sa diwa at pag-ampon mo sa amin, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
kang lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng lahat. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming pinagdiriwang ang mahal na Birhen, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen, totoong mapala na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa araw na ito, ang unang panalangin ng pagpupuri at pasasalamat o Eucharistic prayer na unang ang pamatayang panalangin ng Roma at itong gawin. Ama namin umawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinahikiusap namin sa pamamagitan ng anak mo ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at paspasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pakalooban at ungkap ng kapayapaan at pagtutko, pakakaisa at pagtataguyod ang mga kahanib nito sa San Sinuko, kaysa ng aming mahal na San Papa Leon, na iyong lingkod, kasama ng aming obispo, Papa Virgilio, at ng lahat ng nananalig at nagpapalawanag sa pinanampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalan at alalahanin ang mga kapatid natin nabubuhay, ang mga naririto, ang ating pamilya. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap natin maging tapat sa iyo. Ang pag-aay ito ng pagpupuri
ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabi ito ngayon ang nagilang kaistahan ng Pasko ng Pagsilang at Tagapagligtas sa Sanlibutan. Noong siyempre ng natin Santa Maria na nagdalang tao na natiling pa rin birhen. Pinararakalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon natin Jesucristo, si Maria na maluluhating nating birhen. Kaisa ng buong simbahan, si Maria na maluluhating birhen, ngayon din ang kanyang kabiyang ng puso si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol, lalo higit si San Bartolome, mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Ngayon din sina Lino, Leto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong paligaling pagsagalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog nito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapabuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Hindi na po kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mo sa paninita namin sa Espiritu at katotohanan para sa amin. Ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasabi, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, o matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala. Sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at umupo sa iyong bayang banal ay naniriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ng galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain nito, nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkain na nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingan na walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay sa iyo. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihan ng tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, iniiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong habag, kami ay mamuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo rin alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghintay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Alalahanin natin ang mga kapatid natin yumao at ninisan na ang mundong ito. Sila at ang tanang nagkinahinday sa kadungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagdiliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit kami ay mga makasalanang lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-umapaw na pagpapagbigay sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kaya maginabat muli kami ay makaugnay ay makapili na iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at lahat ng iyong mga banal, kami naway makapis sa nila, na hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagtulong sa aming kakulungan, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mo ito ay lagi mong pinahihilan, pinapapanag, binubuhay, pinapaspasan, at sa amin inihinigan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang
panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sanay. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na mapapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang ating mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan kaya di na nagpakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ng tinatawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ give us safe for eternal life. Amen.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapamahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan na mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsalo-salo sa piling na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Magkakaroon po tayo ng second collection. Bukas, January 1, ang ating mga misa ay sa ganap na 6:30 a.m., 8 a.m. at 9:30 a.m. at 11 a.m. Sa hapon naman po, ang ating mga misa ay 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m. at 7:30 p.m. Magsitayo tayo. Atin po kayong paulitin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita procede, et spes nostra salve. Ora pro nobis Sancta Virgine Maria, ut dignificiarum promissionibus Christi. Oremus, omnipotens et eternitas, qui gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et anima, ut dignum Filii habitatum, et vici mireretur, Spiritus Santo operante, preparaste, darum cuius revelazione eterna, expiati intercessione, ab instantibus males, et a morte perpetua liberetur, per iudem Christum Dominum nostrum. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipo natin mga utuwang ginagawa ng pagkakasas. Ama namin mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak
sambayanan, kami nagsalo-salo sa piling na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan, butihin at pagpapahal ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating pagisan ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang lahat ng biyaya ng Panginoon. Ipalaganap ito sa lahat ng tao sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Salamat